Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ng DDS Legacy 2016. Tungkol ito sa 4,000 plus cleared barangays na briefing ni Jose Claire Castro. And tinanong siya ni Miss Eden Santos, ano yung mga pangalan ng mga barangays na na-clear kahit mangilan-ilan lang. So nag-promise si Jose Claire Castro na ipopornis niya, bibigyan niya ang media ng list of cleared barangays, barangays. Ito ngayon, binuking ni Eden Santos, nagbigay nga ng mga listahan, papel, makapal na papel, kailang walang pangalan ng mga barangay, makapal yung ibinigay na papeles, kailang kalahati blanco. Ito, kaya sabi ni DDS Legacy, Auntie Claire, ano ba talaga? Kaya naman pala makafal, ang hawak mong papel blanco lang pala. Go, go, go. Eden Santos. O ito, kaninong ka ito? Ito po, yung sasabi niyo mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Blanco. Dito po, yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug clear, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Grabe, oh. Dito po, isa sa... Kasi kung sa buong Pilipinas, meron tayong 42,000 barangays. So yung sinasabi, cleared na ang 4,000 plus. Kung kunin mo yan ang percentage, ano lang, 10% lang. So, share ko sa inyo ngayon, napanood akong Facebook paliwanag ng isang abogadong vlogger, Attorney Mike. Lumala ang sitwasyon ng droga ngayon. Kasi panahon ni PRRD, I think 76% cleared na ang mga barangays, drug free na. Panahon ni PRRD. Ngayon, dahil 4,000 lang ang cleared, edi 10% lang ang drug free. Okay, so pakinggan natin ang paliwanag ng abogadong ito. Sandali sinave ko Ito, Attorney Mike Operario. Bago ko lang siya na-discoveryan, ang galing niyang magpaliwanag. Na proliferation ng drugs sa ating mga barangay. Ito na naman. Balik na naman siya sa dati. Oh. Pero bakit naire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the bad news. Para bang nabalitaan nyo, pag sinabi sa inyo ng kaibigan nyo, "Hoy, yung nanay mo nakita ko, nasa gasaan dyan sa kanto, nasa critical siyang kondisyon, nasa ICU siya." Pero may good news ako sa'yo. Nung tinest yung kanyang dugo, bababa na ang kanyang cholesterol. Yeah. This is exactly what the government is trying to do to us. They are trying to feed us with horseshit. Sabi ko nga sa inyo, tinatrato tayo ng gobyerno natin na parang kabuti. Tinatago tayo sa dilim at pinakakain tayo ng dumi ng kabayo. And this is how you grow mushroom.
You keep them in the dark and you feed them with horseshit. Pero hindi natin kailangan tanggapin lahat ng kanilang sinasabi sapagkat ang kapangyarihan ng kaalaman ay nasa dulo na lang ng mga daliri ninyo. Don't just believe it. Don't just even believe me. Meron kayong kapangyarihang alamin ang totoo. Meron kayong mga cellphone, there's internet, you can validate all of this information na sinasabi ko sa inyo at sinasabi nila sa inyo. Kailangan po tayong patuloy na mag-participate at mag-engage tungkol po sa sitwasyon na to sapagkat mahirap pong makialam ang taong walang alam. God bless you. Sandali sandali. Ulitin natin. Republika ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike. At napanood niyo ba yung huling press briefing ni Yusek Claire Castro na buong pagmamalaki niyang sinasabi na 4,027 barangays na daw ang naideklarang drug-free. Wow! Bravo! Ang hindi niya sinasabi sa inyo, noong 2022, bago bumaba si Rodrigo Duterte, ay nasa 26,000 mahigit na po ang barangay na deklaradong drug-free. 26. Which is about 76% of all barangays sa Pilipinas. At meron tayong mga around 42,000 na barangay. So yung 4,027 na ito, na sinasabi ni Claire Castro, is only about 10% of all barangays. Noong 2022, meron tayong 76% of all barangays that are drug-free. At ngayon, yung 76% na yan, 10% na lang. Pero tuwang-tuwa pa silang idinideklara. What is there to be happy about? What is there to be proud about? Imposible namang hindi nyo alam yung datos at statistics bago kayo nanungkulan o nung natapos ang termino ni President Duterte. Ang datos na galing mismo sa bibig ninyo ang nagsasabi that our war on drugs is not improving. We are regressing. At hindi namin kailangan ng datos na yan para makita namin ang katotohanan. Kami na nandito sa ibaba at sa mga barangay, kitang-kita natin kung papaano ang pagkalat ng droga ngayon sa ating lugar. Yung mga dating hindi na natin nakikita na proliferation ng drugs sa ating mga barangay, eto na naman, balik na naman siya sa dati. Pero bakit naire-report pa nila ito? Well, they're trying to sugarcoat the... Yun. Ang gandang paliwanag, ano? 26,000 barangays ang cleared pagbaba ni Tatay Digong. Ngayon, 4,000 na lang. Ibig sabihin, nagbalikan yung problema sa droga sa mga kabarangayan. Tapos, ipinagmamalaki pa. Tapos, tinanong lang, ano yung mga pangalan ng mga barangay? Oh, yun na yung pinakita ni Eden Santos. Numbers lang ang binigay, walang pangalan ng mga barangays. Blanco pa yung ibang papel. Ano ba yan?